si Marcoleta ay dadakpin na. Iwawarant na daw kasi nagbigay na ng demanda. Ombudsman, abay gagawing plunder. Paano nangyaring plunder yun? During the campaign yun, anak ng napakalabo talaga, oo. Pero sige lang. Ako, para sa akin, sige lang. Ikulong ninyo si Marcoleta. Tingnan ko kung palalagpasin niya ng iglesia. Nga, at tayo ay palabas uli ngayon at pag-uusapan pa rin natin siyempre yung mga bagay na maaari nating mapulot dito sa China at ang relationship sa politika sa Pilipinas. At ngayon, alam mo, di lumabas kami, punta kami ng mall, naghahanap kami ng ng maleta nitong taon to kasi daming binili, hindi na nagkasya. So, maghahanap kami ng maleta ngayon. Ang layo, 45 minutes. Ang problema, di ba, sira yung tiyan ko. Nung bumabiyahe na kami, pagbiyahe namin, napupo ako. Biglang umano yung tiyan ko. Alam mo, sabi ko doon sa taxi driver, alam mo pala, sikreto ha, kung gusto nyo ng translation, wag yung mga Google Translate, pwede yung ChatGPT, mas kuha niya yung grammar eh. Di sabi ko sa kanya, pwede ba tayong tumigil, tatay lang ako. So, naghanap naman siya. May mga public toilet pala sila dito. Tapos maayos, malinis naman eh. Hindi ganun linis katulad sa mga mall o hotel. Pero syempre, I mean, hindi yung pagpasok mo masusuka ka sa amoy. Hindi ganun. Maayos, di ba? At pwede kang magpupo, yun nga lang, nasa floor kasi traditional talaga eh. Pero pwede. May tubig din, maayos naman, may sabon din. Okay, sabi ko, pwede palang tumae dito kahit saan. Hindi mo na kailangan pumunta sa puno. Di ba? Chonggo Haimei. Chonggo Chenmei. Chonggo Chenmei. China is beautiful. Tsaka organize sila. Kita nyo, ang linis. Papakita ko ha. Diba? Chonggo Chenmei. Masingit ko lang alam mo, naalala ko din yung sinabi ni Pastor dati na pag daw siya naging senador, naalala niyo yun? Isa sa mga plano niya, yung color coding, yung mga tao, bibigyan ng trabaho, tapos may mga t-shirt sila. So kunwari, halimbawa, lahat ng mga basta marunong ka lang maglinis, magwalis, 'di ba? So lahat kayo nakadilaw pag naglilinis, alam mo naman yung mga 'yon eh. So nakadilaw sila. So maglilinis na sila. Yan ang trabaho nila buong araw, magwalis, maglinis. Tapos pag yung mga magtatanim naman ng puno, nakakulay green. So yun yung color coding. Pag makikita mo, lahat ng tao bibigyan niya ng trabaho. At pagbigay niya ng trabaho, yung uniforme yung color ng t-shirt nila. So pag nakita ka ng kulay green ang trabaho niyan, tatanim ng mga puno. Pag nakita ka ng kulay dilaw, ang gagawin niya, naglilinis lang ng karsada. At syempre pagka nakakulay pink, sila yung kunwari may gagawin silang mga taga-saway sa mga nagyoyosi, halimbawa, ganun sana yung pangarap ni Pastor no magsesenador. So isa yan sa mga kanyang advokasya, bigyan ng trabaho ang lahat. Kasi alam mo, sa totoo lang, tama naman kaya naman bigyan ng trabaho ang lahat kung hindi korap talaga yung gobyerno. Ang laki ng pondo ng gobyerno, ang laki ng pinapasahod ng gobyerno, mga politiko mga congressman Imaginein mo tanggalin yung MOOE sa mga congressman, sa mga senador. Tanggalin lang yun. Instead na ganun, direct hiring sa gobyerno. O di maganda sana. Okay, kaya lang, syempre, paano makakapagnakaw ang mga congressman kung wala yung MOOE nila? Wala. Yun ang problema talaga, corruption. Alam mo, nakakamangha kasi ito, papakita ko, ang ganda-ganda ang linis-linis. Diba? Kahit saan ka magpunta, maaliwalas. Hindi masakit sa bata. Kasi ang daming puno. Walang graffiti, walang ganun.
Wala yung sira-sirang mga nasa karsada, walang ganun. Meron nga yung ginagawa sa aming doon sa hotel namin, karsada. Pagdating namin ginagawa, kinabukasan, ayos kagad. Hindi yung napakatagal. Hindi ko maintindihan sa atin pag gumawa inaabot ng siyam-siyam Kulang-kulang naman yung mga gamit. Di ba? Wala talaga Ganda Beautiful. Tapos, kahit maraming mga motor, actually hindi motor, electric bike. Wala na nagmumotor dito. Bihira na lang kami makakita ng motor dito. Yung di motor talaga. Puro usually electric bike. Kapon nakakita kami isang beses lang ng GS, BMW. Hindi sila ganun ewan ko siguro dahil nga rin sa mas efficient. Pero ang sarap kasi walang kamote. Wala yung mga tambutso na may ingay ng bagal-bagal naman. Wala yung tunog lata. Walang ganun. Kaya ang payapa, ang sarap maglakad. Pag gumigising ako sa umaga dito, naglalakad ako Palakad-lakad lang dyan ganyan Tapos sa gabi, lakad ka lang din, safety rin. No wonder hindi masyado madami ang ubis. Sa Pilipinas, ang daming ubis kasi syempre, katulad na lang nitong kasama ko, ubis. Uy! Pero dito ko konti ubis kasi nga lakad ng lakad. Kasi nga yung ang tawag doon, yung pedestrian, matino, may lalakaran ka talaga. Ayun, tingnan nyo, may naglilinis-linis pa. Di ba? Nang ganyan. Wala namang kalat, linis ang linis. Ganyan din sa di ba? Ganyan din sa KOJC. Sa Kingdom. Yung, alam niyo ba pati yung bulaklak doon, pinupunasan. Ganito din nakikita ko dito. Yung linis ang linis, Oo. Tapos yung yung mga dahon, maya't maya, kada pagbagsak pa lang, antemano, winawalis na, ganun din dito. Kaya tama talaga yung yung mga ni pastor nung tumatakbo. Hanggang ngayon naman yan pa rin yung niya gusto niyang gawin sa Pilipinas Kaso nadali lang ni Garcia. Yan lang. Ayun, tingnan niyo. Ang ganda di ba? Pero sobra. Alam mo, suggestion ko nga kay pastor noon, baka pwedeng buksan niya yung KOJC compound sa mga tao. Kasi ang balita ko kasi sa totoo lang, hindi naman daw sila masyadong open pa in public noon. Naikwento niya ito nung kay PRRD. Kasi PRRD nagsuggest sa kanya na ipakita mo na sa tao kung ano kasi parang sa kanila, ito yung mundo nila, KOJC. Sila, economy nila, basta kingdom economy, kingdom ways, discipline. Kaya tuloy minsan, napapag-isipan natin na kulto. Yun din ang naisip ko noon honestly Kasi nga sabi ko pagka kayo lang, talagang iisipan mo ng masama Pero nung binuksan nila sa publiko yung kanilang KOJC compound, unti-unti, nakita namin, hindi naman pala kulto. Di ba kasi may isip mo, sa mga istorya, sa mga pelikula, pagka merong mga grupo-grupo, tapos pag pumasok ko doon, may aalay, merong mga ganon, di ba? May napapanood mo sa mga pelikula. Pero pag, alam mo, nung napasok namin, nakita namin, normal pala ng mga tao. It just happened, their discipline, at maano sila. Kasi, ito ang pinagkaiba. Sa Pilipinas, pag masama ka, pag undiscipline ka, pag masama yung ugali mo, yun yung normal. Mali Ang totoong normal, yung maayos. Sila maayos sila, tuloy, iniisip ng tao, abnormal sila. Kasi nga, mas maraming hindi disiplinado sa atin, mas maraming magulo sa atin, mas maraming asal kanto sa atin. Yung totoo sorry to say pero marami sa atin talagang ugaling kalye. Katulad ng kasama ko, ugaling kalye yan. Nadamay na naman ako. Di ba yung mga ganon? So pag nakakita ka ngayon ng matino, parang sasabihin mo abnormal to.
Bakit siya matino? Anong meron? Siguro sunuran sila sa leader nila. Siguro mga parang zombie to sa leader nila. Kasi nga po matino. Yun pong pinagkaiba. Pero in reality, yung matino ang dapat. Diba? Yung maayos ang dapat. At alam mo yan, pag pumunta ka ng ibang bansa, yan ang mapapansin mo. Normal ang maging maayos. Normal ang maging malinis. O kasi nga sa Pilipinas, nasanay na tayo ng madumi. Nasanay na tayo ng barubal. Nasanay na tayo ng maingay na hindi mo maintindihan, na parang ang batang kalye, parang ganun. Sana magkaroon tayo ng leader na may katulad ng vision ni Pastor. Sa totoo lang, ako walang biro. We have to have a leader with that kind of vision. Ilang beses ko na nakausap si Pastor noon, sabi ko nga, ito yung kailangan ng leader ng tao. Yung may vision. Kasi bakit? Scripture mismo nagsabi niyan Without a vision, the people perish. Diba? Kailangan yan. Vision. Alam mo yung patutunguhan mo. Alam mo yung gusto mong mangyari. Hindi yung pagising mo magmamariwana. Katulad nung sinabi ni Amy Marcos na si daw yung kanyang kapatid pagising marijuana na kaagad ang breakfast. Ay, tinanong ko pala yan kay Senator Amy. Tinanong ko, sabi ko, Senator Amy, bakit gano'n ang mga desisyon ng kapatid mo? Off the record to dahil ba talagang kasi sabi niya, kasi parang hindi na siya may control sa Malacanang, parang ganyan. Sabi ko, dahil po ba sa marijuana, lagi po ba siyang lutang? Di ba pag marijuana ka, lutang, yun yung nakikita nating impression Wala pa naman akong karanasan sa ganyan at hindi ko pa naman alam pero ang alam ko, pag lutang yung mga ganyan-ganyan Sabi ko, yung kapatid niyo po ba talagang nakamarijuana lagi yun, lutang? Alam sagot niya sa akin, hindi hindi. Hindi siya nakamariwana sa gabi, sa hapon. Sa umaga siya nagmamariwana sa breakfast daw. At narinig ko rin yan. Narinig mo rin yan, di ba? Ikaw na kaya mag-vlog? Hindi, totoo. Sabi niya, as in, sa umaga daw mariwana. Sa gabi, iba na binabanatan. Sabi ko, lupit nitong taon to. Ang lupit. Ibang level tayo. Magkakaroon ng maayos na bansa kung ganyan ang presidente natin. Hindi kasi, isipin mo if Senator Amy saying is true, lulong sa droga. Kasi sabi nga niya sabi ko, tinanong ko sa kanya, what made you, off the record to what made you say those things in the INC event? Diba yung nagsalita siya na, alam mo kasi, days before ang dami nang nag-report sa akin na hindi na nga daw gumigising minsan, mahaba na matulog at saka sobrang madalas na daw dalhin sa ospital. So ginawa ko yun talaga na malaman ng tao para magising yung kapatid ko na kailangan niya nang ayusin yung health niya. Alam mo, sa loob-loob ko, pambihirang buhay Paano tayo paano nga ang bansa natin kung gano'n ang presidente? Kaya no wonder magulong kabinete kasi kanya-kanyang desisyon, walang pakialam yung Pangulo, di umano sabog. Paano na magkakaroon ng Pilipinas na maayos na kasi ang doon, walang may kontrol Pag ang kabinete mo walang kontrol, sabog. Kunwari sinasabi ni Senator Amy, nasabog yung kapatid niya, lulong sa droga. Paano tayo magkakaroon ng direksyon bilang bansa? Magkakanya-kanyang mga gabinete. No wonder may katotohanan doon sa sinabi ni Trixie na minsan lang magkaroon ng cabinet meeting. Kay Pangulong Duterte, naalala nyo nun? Lagi may cabinet meeting yan, report yan. Kasi si Mocha, pinapayagan siyang wala siya doon sa table, nakaupo lang siya sa likod ng mga kabinete. Nakikita niya. Talagang every week nagre-report ano na ginawa ninyo. Inayos nyo ba to? Tapos si Senator Bongo sasabihin niya kay Presidente yung mga sinasabi ng mamamayan na hindi pa ayos. Talagang nagre-report. Imaginein mo, magre-report ka sa Presidente linggo-linggo ano ginagawa mo.
sa departamento mo. Tapos takot syempre yung mga gabinete na gumawa ng kalokohan kasi weekly na monitor eh. Paano ngayon? Imagine ninyo kung totoo yung sinasabi ni Amy na bangagang presidente, paano magkakaroon ng direksyon ng Pilipinas? Di ba? Paano? Imagine mo pangit na nga yung magkaroon ka ng trapo, yung traditional politician. Kasi yung traditional politician, it only pleases the oligarch. Tapos magkakaroon ka pa ng bangag na presidente, kung totoo yung sinasabi ni Senator Amy, na bangag ang presidente, paano mo mapapatakbo yung bansa? Ewan ko sa inyo. Kayong mga dilawang tae tsaka mga pinklawan, kinakampihan nyo pa yan. Kitang-kita nyo naman walang direksyon ng Pilipinas. Kawawa na tayo eh. Alam mo, ako, kaya ko nga sinabi ko ito sa mga banateros nun eh. Kailangan natin magpunta ng iba't ibang bansa para ma-open ang mata natin. Kasi minsan, may tendency talaga na pag ikaw, na doon ka na sa bansa mo, tendency mo, tanggapin mo na lang kung ano yung meron. Katulad ni Abante. Oo, parang si Abante. Parang tanga, walang alam sa China. Hindi mo, alam mo, noong una, ganito yan. Ikikwento ko lang sa inyo. Ito yung walang halong pagyayabang. Ilang beses na po ako nakapunta ng Amerika, ilang beses na po ako nakapunta ng Europa, ilang beses na ako nakapunta ng UK, Middle East, ilang beses na po yan. Pero marami nagsasabi sa akin, subukan mo ang Asia, subukan mo rin ang Japan, subukan mo ang China, subukan mo ang Vietnam, Thailand. Noong una, parang syempre meron tayong yung western mentality na hindi, puti lang ang maayos na bansa. So noong una, hindi ako kumisido, pero I tried. Sabi ko, sige nga, punta ako ng Japan. Pumunta akong Japan. Pucha, namangha talaga ako. Walang biro. Especially ako, mahilig ako sa gabi. Kasi ako, nagigising ako pahapon na. Ang ganda, grabe, as in. Pero hindi lang ho yun. Kahit sa umaga, maayos po lahat ng mga ako. Kaya kita nyo, pabalik-balik ako ng Japan. Siguro 3 to 4 times in a year ako bumabalik ng Japan at matatagal na time yun. Tapos may nagsabi sa akin, pumunta ka naman ng Thailand, pumunta ka naman ng iba pang mga like China, Macau. Sa loob-loob ko, bakit? Maganda na tong Japan, parang gano'n di ba? Pero nung pinuntahan ko yung Thailand, kasi before napuntahan ko na rin yung Thailand long time ago. Hindi naman ako namangha. Pero nung binalikan ko yung Thailand, sabi ko, wow, pareho nila tayo, magkakamukha nga tayo di ba? Tapos mainit din, pero nagawa nilang maunlad. Alam mo, grabe mga social na mga lugar dun. Walang biro, hindi ako nagbibiro. Kung gusto mo ng nightlife, go to Thailand. Talagang sobrang ganda ng nightlife na sobrang social. Ayos talaga. Akala ko Japan lang ang ganun. Tapos sabi nila mag-China. Kaya nga this time, nung China, sabi ko, buong banateros na. Para mas mamulat pa yung isip namin. Kasi mamaya maisip ko, baka mamaya is normal na sa akin na itsura ng Japan, normal na itsura ng iba pang mga bansa. So gusto ko makita pa yung China. Actually, marami pa akong gustong puntahan para mas mamulat yung isip ko pagdating sa mundo. Etong China, nakita ko, iba ang kultura nila dito. Eto medyo rude sila, in a way. Pero hindi naman sila masamang ugali. Magkaiba yung rude. Yung anong tawag doon, magaspang ba? Medyo, hindi katulad ng Hapon na medyo, alam mo yun, respectful. Sila medyo magaspang. Pero maayos. Bakit maayos? I-analyze mo yun. Magaspang sila, pero maayos. Kasi nga, it's a communist country. They, stricto sila sa mga bagay. Tiningnan ko nga kung ni-research ko nga kung meron bang corruption sa kanila. Meron din. Pero mabilis na napaparusahan. Talagang napaparusahan ng corrupt sa kanila. Yun ang sabi nga, it's not the law, it's not the execution of the law, it's how fast. Importante kasi yung bilis yung justice, fast. Sa atin, wow,
Meron pa tayong justice delays, justice denied pa tayo sa Pilipinas. Pero ang totoo, grabe ang bagal ng hustisya. Ang bagal para makulong yung talagang dapat. Imagine mo hanggang ngayon. Sabi ni Remulla, 4 weeks ago, sabi niya, in 2 weeks, makukulong na yan sila Villanueva, sila Escudero, ganyan-ganyan. Hindi pala makukulong, masasampahan na yan ng kaso. Pirmahan na lang. Oo, pipirmahan na lang. Sabi ko, putang inang pagpipirma yan. 4 na linggo na nakaraan. Mahigit 1 buwan na nakaraan, di pa napipirmahan. Alam niyo ko bakit? Politika. Yun ang problema, politika. We have a big problem. Politika, kaya nagkakaganon ng bayan natin. Pag ang batas hindi na ipatutupad ng mabilis, hindi lang yung maipapatupad kailangan napapatupad ng mabilis at patas, walang mangyayari sa Pilipinas. Sobrang babagsak tayo. Sobrang walang mangyayari dahil paano ka pa susunod? Kung kaya mo namang ibendalo, kung kaya mong baliin, depende kung sino yung kakampi mo, kung saang panig ka. No wonder maraming lumabas ang totoong kulay nung panahon ni Marcos. Ako naniniwala ako doon sa mga nagbendalo, yung mga dating bumabatikos sa gobyerno ng Marcos tapos biglang wala na, hindi na nagsasalita. Naniniwala ako hindi sila parte ng korupsyon, pero takot lang sila. Wala silang bayag. Naniniwala ako na wala silang tawag doon, prinsipyo. Yan yung mga taong hindi dapat maging leader sa Pilipinas. Kaya bilib ako dun sa mga tao ngayon na naninindigan kahit nakukulong, kahit na nakakasuhan, at tumatayo pa rin para sa prinsipyo nila. Diba? Kaya itong kay Defensor, halimbawa, grabe. Ako, kakilala ko na matagal si Congress, dating ex-congressman Mike Defensor. Matagal ko na siyang nakakakausap dati noon pa, panahon pa ng ni Speaker Cayetano noon. Pero ngayon ko lang nakita ng todo-todo yung paninindigan niya. And he is not backing down. Hindi siya, tawag doon? Hindi siya nagiging malumanay sa banat. Talagang siya. Sorry kasi liliko siya, titingin siya sa salamin baka di niya makita. Ayun. Talagang po siya, talagang kahit isinampahan na siya ng kaso ni Matibag, todo pa rin ang banat niya kay Matibag. Talagang todo pa rin ang hirit niya. Hindi siya umaatras sa laban. Diba? Lupit, kailangan natin ng mga ganyan tao. Hindi natatakot. Kasi ngayon napatunayan natin yung mga pinklawan, dilawan. Takot kay Marcos. Wala, takot sila sa gobyerno. Ang kaya lang nilang tirahin, etong si VP Sara Duterte. Pero si Marcos, tameme ang mga ulupong. Imaginein mo dati, ang tindi ng batikos sila nung hindi pa presidente si Marcos. Ngayong presidente na, hindi na sila bumabatikos. Tapos sasabihin nila, hindi sila nag-Marcos. Ulul, fuck you. Hindi totoo yun. Lang talaga kayo. Sobra na kayong bumaluktot sa prinsipyo. Wala kayo. Hindi pala kayo totoong kakampi ng bayan. Okay? So, malapit-lapit na tayo. Tuloy natin ito mamaya. Eto na yung mall, laki, hayop yan, laki ng mall, Diyan tayo, hila. Ano yung hila ng hila? Wala kasing makuha ang damit to, masyadong malaki. Mga 5, shoot! Para kasi yung pinapanood ko lagi. Tangin na, nakalimutan ko yung laging galit. Oo. Lunch muna kami. Anong petsa na? ノースライスが No 不要。
Kakain muna tayo ng lunch. Pero yung isa na una na, oh. Tignan mo yung pagkain niya. Laki kasi. Tapos na po kami mamili. At ayan si Jay. Alam mo ba automatic yan? Sina-charge yan sa USB. Hindi mo ba alam? Kaya ang mura eh. Isipin mo, 3,000 to. 3,000. Tapos sina-charge to sa USB. Tapos magkukusa na siya na maglalakad. Tingnan mo ha. Oh. 'Di ba? Oh. Sina-charge yan. Oh. 'Di ba? Automatic. Galing mo. Automatic, 'di ba? Kakaiba talaga dito sa China. Ibang klase. Ultimo nga si KFC, iba dito eh. Si Xi Jinping na nakalagay. Ate, di ba KFC nila oh. Kakaiba. Ako po, yan na, yun ang mga training. Yan na, makikipag-gera kay Tariela oh. Tariela, yun ang mga kaanuhin mo ha. Mga imimit mo. Kaya lang, baka hindi makapag-awis si Tariela, baka yakapin lang ni Tariela yun. Yung mga kasama ni Tariela sa laban oh. Mga sundalo nila. Kaya lang, baka hindi hindi labanan ni Tariela, yakapin niya yun eh. Oo, Mga Chinese. gwapo eh. Pogi eh. Baka mamaya mabakla yun. Mga mamasa nila dito. Ha? Pang ano eh. Pang Judea eh. Pang Master Judea. Anak ka ng wewe, oo. Happy birthday ha. Oh, Judea, happy birthday. Happy birthday, Master. Birthday mo ngayon, kailangan ikaw ay... Ano? Kailangan ikaw ang beda. Judea, happy birthday. Sana mabuhay ka pa habang buhay. Kasi kawawa naman si Judea, hindi makatulog na maayos yan eh. Yan ang tawag doon, meron siya yung ano eh, sleep apnea. Pero buti ngayon may machine na yan, kaya nakakatulog na siya. Gusto ko ng kape. Oh, ayun pala, may mga coach. Oh, coach, MCM, Kate Spade. Oh, meron pala, laki ng mall ito. Hindi ko na nalibot. Sa laki. Ang lupit. Ganyan po taxi namin dito. Tapos naka-Americana. Diba? Ayos ba? Bibili ko nito. Ganda, sobra. Nalo. 后方来车， So very elegant. 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 Yan oh, automatic oh. Automatic po. 9676， Oh. Water? Okay. 你好，滴滴装车为您服务，请系好安全带。 Ha? Yun, nagsasalita siya dun eh. Istorbo ka daw eh. Hindi naman doon ko yung kausap eh. My friend. Wala siya. Kukunin ko na yung tubig. Okay. OK OK Thank you. OK， Shishi. 不客气不客气。 Diba? Ganda nito, no? Elegante yung look. Wow. Very nice, ha? So nice. Mga ganun Beautiful car, ha? Beautiful. Very nice. Oh. Pwede mo ito ganyan. Naka-stretch yung paa mo. Ano matagal tayo doon, matutulog ako. Anong nakikialam dyan? Nangingialam ka pa dyan eh. Merong ano. Oh. Oh, anis. Bay. Oh. Ito pa. Bay, tingnan mo. Di ba? Grabe na talaga itong ano, no? Grabe na high-tech dito. Pinanis na lahat ng American cars. Panis. witness queen. Panis.
Eto na nga, nandito na nga po kami sa o namang restaurant to. Ganda. Kainan namin. Oh. Picture mo ako. Picture. Picture, okay? Okay. Picture and video. Video. Yun o. Oo. Okay. Okay nga daw. Camera mo. Dito ka banda. Yan. Picture mo. Okay. Cut lang. A picture. 1, 2, 3. Okay. Thank you. Shishi, sabi ko. Kung sakalan diha. Okay na nam. Galing, ano? Chinese movies, eh. Ay, hello po. Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Idol. Idol, eh? Andun sila. Okay, okay. They're going to watch the Happy birthday. Uy, muntik na. Nangibas. Ganda, oh. Ah, 是，依然是。 Beautiful. Beautiful. Beautiful also. Mabanat kang animal ka. Bakit? Pangit. Ganda na sana, pangit. Sa akin ito. Anong pipintura siya? So eto na nga, nandito po tayo ngayon sa dito sa parang performance nila, oh. Tapos mag-dinner tayo diyan sa kanilang mga parang bahay ba ito ng Chinese, yung traditional Chinese. Pero dito may performance, kita ninyo, oh. Pero habang pinag-uusapan natin yung mga kain-kain na yan, gusto ko lang pag-usapan natin yung isang bagay. Mantakin mo mga kababayan, sinabi ni Remulla ngayon, si Crispin Remulla, ombudsman, si Bunuan, si Secretary Bunuan, absuelto na. Putang, nakakabuisit, nakakamura talaga eh. Absuelto na po si Bunuan. Ano na siya, gagawin na siyang state witness. So hindi na po siya maaakusahan, hindi na po siya makukulong, state witness na. So yung sinasabi pala nilang big fish na makukulong ay mga kalaban. Hindi naman po pala tungkol sa anti-corruption ito. Hindi po pala sa flood control ito. Ito po pala ay ikukulong ang mga kalaban lang. Hayop talaga itong gobyerno natin, mga kababayan. Itong gobyerno to wala talagang nasa katinoang pag-iisip. Mantakin mo. Hindi pala tungkol ito sa corruption. Absuelto na. State witness na ngayon. Si Secretary Bunuan, kalokohan talaga. Ang sarap-sarap dito, mapayapa, pero nakakaputang inan talaga ito ewan ko, ayoko na lang magsalita. Pero nakakaputang ina yung gobyerno natin. Tang ina, ginago lang tayo. Ang kinulong lang talaga ay yung mga kalaban nila sa politika. Hindi po tungkol ito sa korupsyon. Animal di ba? Animal talaga kayo, mga pukin na... Sorry. Nakakainit ng ulo Pasensya na, nakakainit talaga ng ulo. Nabibuisit ako. Ito na, kakain na kami, mga kababayan.
这边请。 Anong betchin? Oh, di ba? Ganda, oh. Happy birthday, Master! Oy! Oy! Tagalo mo. Oh, ito yung regalo ko naman. Happy birthday! Oh! Ito ito yung tinignan namin jacket kanina. Kita mo? Oh. Thank you, boss. Jay, thank you, brother. Boss, thank you. Ay, happy birthday. Thank you, I love you. Yun, no? Sarap, oh. Ayan, iyan mo. Tapos ito yung mga condiments. Yun. Happy birthday to you. Yun, batang-bata ang dating, ha? Happy birthday, happy birthday to you. 生日快乐！ Ayun! Thank you, thank you, thank you. Wala naman eh. Ayun, noodles. Noodles. Yun, no, kakaiba sa kanila. Oh, noodles ang binigay, hindi cake. Hindi cake. Noodles, don't like. Tradition. Noodles. Thank you, Sisi. Thank you. Thank you. Pag Ano? Bango? may may kikiam. May kikiam. So, ayun na nga. Meeting adjourn na. Meeting adjourn na ba? Meeting adjourn na. Tapos na training natin ngayong araw na to. Tapos na, marunong na ako mag-Chinese eh. Oh, sabi ko na. Ah, Ang dami, ano. gago. Japanese yun. Bastos mo. Tarantado. Tarantado to. Yamite. Sabi mo, yamite kudasai. Alam mo ah. Alam mo, ha? Abay eh. Ah. Yamete ko dito. Okay na lang. Ano na? Tulog na tayo? Ha? Ano pa bang Bastos gagawin pa naman natin? bukas eh. Ha? Ano pa Bastos bang pa gagawin naman. namin? Pagdating ng lagala, pag-uwi, tulog, ganyan ka, ano. Tapos na nga po tayo mag-dinner at pag-usapan natin ng bahagya itong issue nitong kay Mike Defensor at saka itong si Marcoleta ay dadakpin na. Iwawarant na daw kasi nagbigay na ng demanda dito di umano kay Defensor dahil daw po din sa kanyang doon sa human trafficking at ngayon naman kay Marcoleta dahil daw sa isang plunder dahil doon sa hindi niya dineclare sa COMELEC. Alam niyo po ba na yan po ay dinismiss na ng COMELEC? Dinismiss na po yan ng COMELEC at sinasabing walang mali. Walang mali, kaya nga hindi po siya na-disqualify. Walang mali sa nangyari na yun. Tapos biglang binuhay ng ombudsman. Di ba? Tapos ngayon, ginawa pang, etong si Secretary Bonoan, ginawa pang witness. Isipin mo mabuti yan, ha? Sabi ko nga, napakabalasubas naman sobra nitong gobyerno to. Yung pinuno ng DPWH, whether you like it or not, kahit ba matanda yan, kasi sinasabi na yun, matanda na daw, kaya dapat pagbigyan. Hindi po eh. Siya po ang may direktang kaalaman sa anumang nangyayari o kaganapan dyan sa DPWH. Kung meron mang korupsyon dyan, siya ang direktang nakakaalam. At sa katunayan, kung papansinin ninyo, di ba si Revilla ay dahil kay Yusek, yung si Alcantara, ang nag-ano sa kanya, yun din na nagsabi na involved si Secretary Bonoan. So, mantakin mo ha, ikinulong nila si Revilla dahil doon sa issue na yun, pero hindi nila ikukulong itong si Bonoan dahil daw siya ay state witness, gagawing state witness. Ano hindi ko, yung pagiging hipokrito, pagiging double standard, hindi tama. Talagang isang malaking katarantaduhan. Isang malaking kagaguhan. Imagine niyo
Yung taong, halimbawa, tinuro ni Juan, si Pedro, bilang involved sa korupsyon. Si Pedro, kinulong. Etong si Juan, tinuro naman si Pablo. Si Pablo, hindi kinulong. Pero etong isa, ang ginamit nilang basihan, etong si Juan. Imaginein mo, umokay sila dito sa sinabi nito kay Pedro, pero hindi kay Pablo o kung sino mang tinuturo niya. Anong katarantaduhan yun? Double standard. Di ba? Ngayon, gagamitin naman nila yung plunder naman kay Marcoleta. Eto, dahil during the campaign, may nagbigay sa kanya at hindi daw niya sinabi. Ang sabi naman ng COMELEC, walang problema. Remember, this is a campaign matter. Ito'y panahon ng kampanya. Dapat ito, may hawak nito talaga, COMELEC. Pero, dinismiss ng COMELEC. Pero bakit? Itong ombudsman, abay gagawing plunder. Paano nangyaring plunder yun? During the campaign yun, anak ng napakalabo talaga, oo. Pero, sige lang. Ako, para sa akin, sige lang. Ikulong ninyo si Marcoleta. Tingnan ko kung palalagpasin niya ng iglesia. Pero tayo, sabi ko nga sa inyo noon pa Noong panahon ni Pastor Kibuloy, doon sa KOJC. Di ba paulit-ulit na sinasabi ng Baneteros? Marami sa inyo ang hindi nagising. Tipong sabi nyo, wala siguro yan. Baka siguro talagang may kasalanan si Kibuloy. Lagi nyo sinasabi yan di ba? Para bagang ganyan na sinasabi ninyo. Pero paulit-ulit namin sinasabi, si Pastor Kibuloy ang pinakamatinding alay ni Pangulong Duterte. Kung kayo ay maka-Duterte at hindi kayo maka-Pastor Kibuloy, isa lang ibig sabihin nun. Naiinggit kayo sa samahan nila. Totoo yan. Marami po kasi ang naiinggit sa samahan ni Pastor Kibuloy at saka ni Pangulong Duterte. Kasi hindi nila matanggap bakit close. Kasi sobrang close talaga ni PRRD kay Pastor Kibuloy. Sobrang close. Alam niyo kung bakit? Matagal na po kasi silang magkasama. Mayor pa lang po si Pangulong Duterte, magkasama na po sila. Sa sobrang magkasama po nila, alam na ho nila yung isa't isa. Yung loyalty at yung kung abusado ba itong tao na ito. Alam nyo, matagal na ho si Pastor sa Davao City. Hindi ho na-involve sa kahit na anong proyekto ng Davao City. Hindi humingi ng pabor kay Pangulong Duterte nung mayor pa si Pangulong Duterte. Napaka-diretsyong tao. Sa katunayan, isa nga yan sa nagpabilib sa akin nung mantakin mo ang napapabalitang talagang matinding funder noon, ginamit eroplano, helicopter, bus, ay si Pastor Kibuloy. Pero hindi siya humingi ng posisyon during the Duterte administration. Yun mga hindi nga natin nakikita noong campaign. Biglang kalabit penge sa kay Pangulong Duterte ng posisyon Di ba? Pero si Pastor hindi. At kaya alam din po yan ng Marcos administration. Kaya unang-unang tinarget nila para mapilay, mawala ng, iniisip kasi nila kung sinuportaan ni Pastor Kibuloy si PRRD, malamang sa 2028, susuportahan din ni Pastor yan. Totoo naman, susuportahan ni Pastor si VP Sara Duterte. So lahat ng resources ng Kingdom ng KOJC ay isusuporta kay VP Sara Duterte. Kaya as early as pinibilay na kaagad nila. Binuhay nila yung mga, isipin nyo to dismiss cases sa Davao City. Dismiss na po binuhay nila. Dinala pa nila sa Maynila. Bakit? Kasi kaya nilang kontrolin ang hustisya dito sa Metro Manila. Kaya dyan nila dinala yung kaso ni Pastor. Wala kang kwenta Yeah? Wala talagang kwenta. Kung pwede ko lang sana ikwento Kaya lang, sabi nga naming Banateros noon, ayan ay sample. Pag tayo hindi pumalag dyan, mga Pilipino,
O, hindi po lahat nakibahagi doon sa KOJC siege. Aminin nyo na, marami sa atin ng hindi nakibahagi doon. Sinasabi nyo, siguro isolated case lang yan sa KOJC. Marami sa atin ng hindi doon, nakisali doon sa issue na usapan na yun. Ano ginawa? After nun, ginawa na nila yung plano nila kay PRRD, di ba? Inano na nila si PRRD, kinidnap na nila. Oh. Sunod-sunod na. Lahat ng mga kaalyado, inuunti na. Alam mo, may nagtanong nga sa akin, bakit ba si Mike Defensor? Kasi alam niyo si Mike Defensor, malaking factor yan eh. Nung panahon ni Gloria. Sabi nga nila, although syempre hindi naman aaminin ni Kong Mike yun. Sabi nga nila, siya daw ang parang nag-operate na mapatalsik si Erap nun. Yun ang... Kaya ngayon, para bagang... okay, ikaw ha, nagsasalita ka na ha, nagsisimula ka ng bumanat. Tatandaan ninyo ha, yung sinasabing KTV, matagal na yan, noon pa yan. Pinupuntahan nga ng isang senador yan eh. Lagi nga daw nakatambay dyan yung senador na yan, namimigay ng tip eh. No, marami. Matagal na po yan. Bakit nung nagsimula lang magsalita si Kong Mike, tsaka biglang nagkaroon ng issue? Okay, kasi nga, nakikita nila, naku, mukhang tutulong ito kay BP Sara Duterte. Diba? Tapos nagkaroon pa ng Rage Coalition, mukhang tutulong talaga. Yan ang nakikita nila. Ito pang si Marcoleta. Alam naman po natin eh. Kaya ako naniniwala ako, itutuloy nila yung kay Marcoleta. Kasi kailangan nilang tibagin eh, yung malalakas na puwersa. Alam naman natin, kahit ba they're not telling it to the public, alam natin na si Marcoleta ay suportado ng INC 100%. Alam natin yan. Alam natin na pag si Marcoleta ang papalag ang INC. Ngayon, susubukan nilang INC tibagin. Totoo. Susubukan nilang tibagin ang INC. Inuunti-unti nila KOJC. Si Marcoleta. Tamo, ang isusunod si Robin. Si Robin isusunod yan para titibagin din nila yung sa Muslim side. Pag nakuha nila lahat yon at hindi pumalag, at para bagang pinabayaan, hindi kinampihan, o hindi nagsama-sama, siguradong kuha na nila ang buong Pilipinas. Ano ba kasi problema, Banatbay? Ang problema kasi mga kababayan, hindi tayo united. Aminin na natin, marami sa grupo ng mga Duterte ay hindi united. Marami sa grupo ng mga Duterte ay alam nating may kanya-kanyang agenda yung iba. Meron dyan mga gustong tumakbo ng senador. Meron dyan nagpapapel-papel. Kaya kaming grupo namin, hindi kami sumasali sa ganyan eh. Malakas ang puwersa ng Banateros pagdating mo sa social media. Pero papansinin ninyo, hindi kami masyadong sumasama sa mga grupo. Kasi sa totoo lang, ayaw man namin sabihin, pero marami dyan ang iba ang motibo. Kaya medyo aloof kami kasi lahat kami pag nag-uusap-usap ng Banateros, allergic kami sa mga politikong, alam mo yun, peke. Sana lang, this time, kay Marcoleta, kung talagang huhulihin nila, iwawarant ni si Marcoleta. Sana magkasama-sama na tayo. Wag na po sana yung mga differences ninyo, pwede ba itigilan ninyo? Sa totoo lang, minsan naiirita na kami. Wala kaming kinakampiang grupo ha. Wala. Kaya nga sabi ko nga sa inyo yung mga Duterte supporter, kung grupo kayo ni ganito, naiirita na kayo sa away-away ninyo. Sa amin na lang kayo mga Banateros. Sa Banateros, chill lang. Sa Banateros, basta tayo focus lang sa Duterte. Bakit? Because what we want is a Duterte brand of leadership. That's what we want. Duterte brand of leadership. Ano yun? Hindi epal, hindi bida-bida. Kita nyo, pansinin nyo, sa lahat ng mga gulo na nangyayari, si BP Sara Duterte, nonchalant lang, di ba? Parang, basta, I cannot join. Because, siyang makikinabang. Kung may mangyaring mapatalsik man si Marcos, siyang makikinabang, kaya hindi siya sumasali.
hindi kasi maganda eh. Ganon ang mga Duterte. Si Baste, ganon din. Wala din nung pakialam yan sa sa politika. Basta siya, babanat siya because yun ang pinaniniwalaan niya. O lalo na rin si Congressman Pulong. Kaya nga kami, what we really want, the Banateros, and maybe some of you watching this, is Duterte lang. Duterte lang tayo. Yung mga ibang nakikita nating pumapasok-pasok, susuportahan natin sila pag maganda yung kanilang ginagawa at sinasabi. Pero kung mag-create kayo ng chaos, gulo, out tayo dyan mga Banateros. Kasi kami, we are here to unite. We are for unity against this evil administration of Marcos. Yan tayo. We are against the evil side of the Marcos administration. Wag tayong makikigulo, wag tayong mag-unite tayo. Ito lang para sa akin po, ito panawagan ko sa lahat ng Duterte organization, kasi napakarami po niyan, mga Duterte organization. Ako nananawagan sa inyo, tama na po yung mga away-awayan, drama-drama sa kung ano-ano man na awayan nyo dyan. Magsama-sama tayo. Pag sinunod na si Marcoleta at si Mike Defensor, suportahan natin sila. Kasi marami pa po yan Marami pang kasunod dyan. After nyan, sigurado, dadalihin dyan si Robin, si Cayetano. Marami dyan. Sunod-sunod na po yan. Pati siguro mga bilyar, matik na yan. Di ba? So, suportahan na lang po natin. Kung ano mang hakbang na mangyayari, hindi ko sinasabi magkakagulo, hindi ko sinasabing magre-revolusyon, basta kami, doon lang kami sa constitutional. Doon lang tayo sa sumunod sa konstitusyon para hindi tayo maligaw. Tapos, suportahan natin ang lahat ng papahayag ng saloobin. Siguraduhin lang natin na hindi tayo mahahaluan ng mga teroristang makakaliwa. Kasi yung mga yan, terorista talaga yan, mga demonyo yan. Alam mo, kung alam nyo lang ang ginagawa nito mga makakaliwa na to, grabe. Kung nagagalit kayo doon sa pinapatay sa mga eskwelahan, mas masahol pa ang ginagawa ng mga teroristang makakaliwa. Diba in-interview natin yung mga lalaking ginahasa na mga kapwa NPA na lalaki? Pati yung mga babae ginawang tawag dito, sex slave. Kaya tayo po, hindi po talaga tayo dapat sumama at payagang makasama yung mga demonyo na yan. Doon lang tayo sa talagang lehitimong galit sa korupsyon at gusto ng kaayusan sa bayan. Hindi nang gusto lang may pasok ang mga politiko, yung kanilang mga bata na politiko. Kaya mag-ingat po tayo. Anyway, mga kababayan, matutulog na tayo. Maraming salamat. Kita-kita ulit tayo sa susunod nating vlog. Bye-bye.